Part 1. In order to have a money for her mother's surgery, Jillian made a deal with a devil. All she needs to do is to destroy the wedding of the infamous billionaire Paxton Zimmerman. Natigil nga ang kasal ngunit ang hindi niya inaasahan ay siya ang ipinalit sa bride at ikinasal din sa araw na iyon mismo. Nagkaroon tuloy si Jillian ng instant husband. Matutunan ba nilang mahalin ang isa't isa lalo na kapag malaman niya na may kinalaman pala ang asawa sa pagkamatay ng kanyang ama? Narito po ang ating unang kabanata ng ating kwento. Bili na mga suki sariwang-sariwa ang mga isda, fresh from the ocean. Kamatis kayo dyan, bagsak presyo na. Ate, magkano po ang 1 kilo nito? Maingay, malansa, magulo. Ganon ang araw-araw na buhay ni Jillian sa palengke. Dapat ay nag-aaral pa siya pero dahil sa hirap ng buhay ay tumigil na siya at nagpasya na lang na tulungan ang ina niya sa paghahanap buhay. Hanggang 3rd year college lang ang inabot niya sa kursong business management. Magtatapos na sana siya noong nakaraang taon ngunit heto siya at nagkikilo ng mga gulay na binibili ng mga mamimili. Wala naman siyang ibang pagpipilian. Kailangan ng ina niya ng makakasama dito sa pwesto dahil mahina na ang katawan nito. Kailangan nito ng katulong sa paglalako. Binalingan ni Jillian ang ina nang marinig ang pag-ubo nito. Kasalukuyan nitong pinaghihiwalay ang mga gulay na hindi na pwedeng ibenta pa. Kumuha siya ng mineral water at ibinigay dito. Ako na dyan mamaya, ma. Umupo na lang kayo. Kaya ko naman ito, anak. Hindi naman masyadong mabigat. Aalma pa sana si Jillian pero may customer na sa tapat nila. Ineng, magkano itong sayote? 4 na po 1 kilo. Mas mababa dito sa inyo ng 10 piso ah. Bigyan mo nga ako ng 2 kilo, ineng. Tipid lang nang umiti si Jillian habang nagkikilo ng sayote. Kung hindi nila bababaan ang presyo ng kanilang mga paninda ay mas lalong wala silang kikitain. Matumal ngayon ang benta. Kaysa sa masira lang ang mga ito ay bababaan na lang nila ang presyo. Okay lang kahit kaunti na lang ang matubo nila. Kahit na kumakain sila ng tanghalian ay sige pa rin sa paglalako. Nagbabayan sila. Mas tipid kasi iyon kaysa sa bumili pa sila. Umuwi na lang kaya kayo siguro, ma. Kaya ko naman na dito, aniya nang marinig ang sunod-sunod na pag-ubo ng kanyang ina. Umiling si Carmela. Ano ka ba? Ayos lang ako. Mas lalong sasama ang pakiramdam ko kapag nandoon lang ako sa bahay at walang ginagawa. Marin na itinikom ni Jillian any kanyang bibig. Lang beses na niyang iminungkahi sa ina na magpa-check up sila ngunit mariin itong tumatanggi. Sayang lang daw ang pera, lang linggo na itong inuubo na siyang lubos na ipinag-aalala ni Jillian. Ayaw din itong magpahinga at sige lang sa trabaho. Ayaw naman niyang magpilit dahil baka iyon pa ang pag-awayan nila. May sakit kasi ito sa puso. Hindi pwede sa ina ang mataas na emosyon. Patuloy po ba kayong uminom ng maintenance nyo? Oo naman. Wala naman po kayong ibang nararamdaman. Dagdag pa niya. Nag-iwas ito ng tingin. Wala, anak. Ayos lang ako. Naningkit ang mamata ni Jillian ngunit hindi na nagsalita pa. Buong araw ay busy si Jillian at ang ina nito sa paglalako. 6:30 ng gabi nang makauwi sila. Pagkapasok nila ng bahay ay nabutan ni Jillian ang nakakatanda niyang kapatid at si Mara na kinakasama nito. Nanunood ang mga ito ng pelikula sa may sala. Tumatawa pa ang mga ito na parang walang problema sa buhay. May mga chichirya at coke din sa lamesa, pinapapak ng mga ito habang nanunood. May kung anong kumulo sa loob ni Jillian dahil sa naabutan na eksena. Ngunit imbes na magsalita ay tahimik na lang niyang nilagpasan ang mga ito. Nang makita ni Ruben si Carmela ay dali-dali itong tumayo at nagnano. Gusto niyo ba ng soft drinks, ma? Meron ding chichirya. Umikot ang mga mata ni Jillian sa narinig. Alam na ngang bawal sa kanilang ina ang mga ganoong klase ng pagkain pero parang tanga na inalok pa ito. Sinulyapan ulit ni Jillian ang lamesa na kahirap ng mga ito. Ang daming junk foods. Hindi tuloy niya maiwasan na isipin na sinasadya ng mga ito na ganun ang bilhin upang ang mga ito lang ang kumain. Dahil kung gusto talaga nilang bigyan ng kanilang ina ay bumili sana ang mga ito ng pagkain na makakain ng kanilang ina. Alam mo namang bawal sa akin ang mga ganyan, Ruben, sagot ni Carmela at sinamahan ang mga ito sa panunood upang magpahinga. Lalo pa siyang nenes nang makitang hindi man lang binati o tinapunan man lang ng isang tingin ni Mara ang kanyang ina.
Kaya bago pa magwala si Jillian ay nagtungo na siya sa kusina upang maghanda ng hapunan. Sobrang napagod siya ngayong araw at gusto na niya agad magpahinga. Ngunit pagbukas ni Jillian ng kaldero ay wala man lang itong kalaman laman. Sunod niyang binuksan ang rice cooker dahil nagbabaka sakali siyang nandoon ng kanin. Kinalma ni Jillian ang kanyang sarili nang wala talaga siyang makitang kanin doon. Wala man lang nagsaing. Nagmarcha si Jillian papuntang sala upang kausapin ang Kuya Ruben niya. Bakit hindi man lang kayo nagsaing, kuya? Kayo itong naiwan dito sa bahay. Nagluto lang naman sana kayo. Walang bigas sagot naman nito, nangunot ang noo niya. Di ba ay sweldo mo ngayon? Hindi ka man lang bumili ng bigas na kakainin natin. Naubos na Hilaw na tumawa si Jillian. Ubos na. Kakasahod mo pa lang, ubos na agad. Doon na bumaling sa kanya si Mara. Panangbili ko ng bagong cellphone. Luma na kasi kaya kailangan ng palitan. May problema ka ba doon? Mataray nitong tanong. Umawang ang labi ni Jillian at binalingan ang Kuya Ruben niya. Kuya, aniya dito, umaasa na nagbibiro lang si Mara. Nag-iwas ng tingin si Ruben kay Jillian. Kailangan ng ate Mara mo ng bagong cellphone Seryoso ba kayo? Mas importante ba ang cellphone na iyan kaysa sa bigas na kakainin natin? Tumaas na ang B0 niya. Galit naman siyang hinarap ng kapatid. Huwag na huwag kang magtataas ng boses sa akin, Jillian. Kuya mo pa rin ako. Kuya nga pero wala namang pinagkatandaan. Anong sinabi mo dalawa? Sumingit na si Carmela sa pagitan ng mga nag-aaway na anak. Ano ba kayo? Itigil nyo na nga iyan. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Layang anak mong yan ang pagsabihan mo, ma. Akala mo naman kung sinong makapagsalita. Sisigot pa sana si Jillian ngunit hinawakan ng ina ang kanyang kamay at malumanay na nagsalita. Jillian, umiling ito. Huwag mo nang sagutin ang kuya mo. Ayaw kong nag-aaway kayong dalawa. Nagngingit-ngit ang ngipin niya dahil hindi na siya makapalag kapag ang nanay na nila ang nagsalita. Ngali-ngali pa niyang halahin ang buhok ni Mara nang makita ang pagngisi nito sa kanya. Kumain na ba kayo, Ruben? May inuwi kami na ulam, bilang ni Carmela sa panganay na anak. Tapos na kami, ma, sagot naman ni Ruben na lalong ikinagalit ni Jillian. Tapos na. Kumain na naman ang mga ito sa labas pero wala man lang iniuwi para sa kanila. Anong kabalbalan ito? Bumalik sa kusina si Jillian sa mga mabibigat na hakbang. Sumunod naman si Carmela sa anak. Padaskol siyang umupo sa isang silya at sinapo ang buong mukha. Gusto niyang umiyak at magwala sa matinding inis. Sobrang makasarili ng dalawang iyon. Hindi naman ganun ang Kuya Ruben niya pero nang makilala nito si Mara ay para na itong naging tuta. Kamakawag ang buntot kapag, ang babaeng iyon na ang nagsalita. Nakakainis si Kuya, ma. Kakapiranggot na nga lang ang kinikita niya, sa mga hindi importanteng bagay pa niya ito pinagbibili. Masyado na siyang nakasarili. Palayasin mo na kasi ang babaeng yan dito sa bahay natin. Hinaplos ni Carmela ang likod ni Jillian. Hayaan mo na. Pasasaan ba at matatauhan din ang kapatid mo, at kailan iyon mangyayari? Sa construction nagtatrabaho ang Kuya Ruben niya. Hindi pa full-time. Kapag wala itong trabaho ay kung saan-saan ito nagbubulakbol kasama si Mara. Ang laki-laki ng katawan nito pero hindi naman alam kung paano gamitin. Kung tutuusin ay umaasa pa ito sa kanilang ina para kumain at mabuhay. Saan ka pupunta? Bibili lang ako ng bigas dyan sa may kanto. Maligo na kayo at magbihis, ma. Tatawagan ko na lang kayo kapag handa na ang kanin. Teka, pidgel nito sa kanya at dumukot sa bulsa. Oh heto, pambili mo. Huwag na, ma. Itabi mo na lang iyan. May natira pa naman sa ipon ko. Leon na lang ang ipambibili ko ng bigas. Noong nag-aaral pa kasi siya ay nagbebenta siya ng mga kakanin sa kanilang paaralan. Pandagdag din sa mga bayarin niya noon. Pagdating ni Jillian sa kanto ay naabutan niya ang kaibigan niyang si Barbie na naghihintay ng masasakyan papunta sa trabaho nito. Makapal ang suot nitong make-up. Sobrang iksi at fitted din ang suot nitong dress. Malayo pa siya pero amoy na niya ang halimuyak ng pabango nito. Nangingiti at napapailing si Jillian habang pinagmamasdan ang kaibigan. Hoy! Siniko niya kay Barbie upang kunin ang atensyon nito. Oy Jillian! Ngisi nito nang makita siya. Anong bibilhin mo? Sumimangot siya. Bigas.
Kainis kasi si kuya at ang Mara na iyon. Ikwinento niya sa kaibigan ang mga nangyari na siyang ikinasama ng timplada ng mukha nito. Ewan ko ba kasi dyan sa kuya Ruben mo. Ang gwapo naman niya pero pumutol pa sa mukhang kuhol. Ang malala pa doon ay pabigat pa. Dagdag palamunin. Tumango si Jillian upang sangayunan ang sinabi ng kaibigan. Mahirap na nga natatatlo sila pero may dumagdag pang isa. Ang lakas pa namang kumain ng isang iyon lalo na kapag masarap ang ulam. Sa club. Bestie, bakit hindi ka nalang pumasok sa pinagtatrabahuan ko? Sinasabi ko na sa iyo, malaki ang kita doon. Oo, malaki rin na mag-tip ang mga customers doon lalo na ang mga regulars at VIP. Suhol pa ni Barbie. Matagal na nag-isip si Jillian. Wala naman sigurong masama kung susubukan niya. Natagalan ka ata sa pagbili kanina, Jillian, ani Carmela sa anak habang kumakain ang mga ito. Nagkwentuhan lang kami saglit ni Barbie, ma. S.I. Barbie. Tanong ulit nito na siyang tinanguan lang niya. Alam kong mabait na bata si Barbie pero huwag na huwag mong tutularan ang trabahong meron siya. Gipat man tayo sa buhay pero hindi iyon sapat upang ipagbili mo ang dignidad mo, pangaral nito sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo, Jillian? Antag pa nito nang hindi agad siya sumagot. Opo, ma, sagot na lang niya, lang beses na niyang iniisip na subukan din niya ang magtrabaho sa club dahil gaya nga ng sinabi ni Barbie ay malaki ang kikitain doon. Gabi rin ang trabaho, hindi maaapektuhan ang pagtulong niya sa palengke kapag nagkataon. Mabuti kung ganun, anak. Kahit kailan ay hinding-hindi mababayaran ng salapi ang dignidad ng isang tao, lagi mo sanang tatandaan iyan. Tahimik na ipinagpatuloy ni Jillian ang pagkain. Ito ang laging pumipigil sa kanya na pumasok sa club. Sisingilan lang siya ng konsensya niya kapag sinuwi niya ang mga pangaral ng kanyang ina. Kinabukasan ay maagang umalis ang kuya Ruben niya dahil tinawagan ito kagabi sa trabaho. Nagising na silang lahat pero masarap pa ang tulog ni Mara sa kwarto ng mga ito. Itira mo ang 2 hotdog para sa ate Mara mo, anong mama niya habang inaayos niya ang kanilang dadalhin na baon. Hindi umimik si Jillian ngunit nang nakitang lumabas si Carmela sa kusina ay dali-dali niyang pinalitan ng 2 tuyo ang hotdog. Hindi niya tuloy mapigilan ang hindi matawa sa sarili. Nenas talaga siya sa Mara na iyon. Hapon na nga gumising, hindi pa alam tumulong sa mga gawain sa bahay. Ang pinagkainan nito ay iniwan lang sa lababo. Hindi man lang alam ang magluto at magwalis. Pati mga damit at panty nito ay ipinap-olive pa sa utuut *G Kuya Ruben niya. Kain at tulog lang ang ginagawa nito. Kung wala sa bahay na nakahilata ay nakatambay ito at nakikipagchismisan habang naglalaro ng tungits. Kaya masarap din na inisin ito paminsan-minsan. Jillian. Tayo na. Nandito na ang tricycle. Sigaw ng mama niya sa labas. Opo, ma. Hinaplos muna niya ang pusa nila bago linisan ang kusina. Wala ata si Maring Tising ngayon Line ng ni Jillian ang katabi nilang pwesto. Bakante nga ito. Dati-rati, kapag dumarating sila sa palengke ay nakaayos na ang mga paninda nito. Ngunit katakataka na wala ngayon si Aling Tising, wala rin ang manugang nito na siyang pumapalit kapag hindi ito makakapunta. Nako, si Maring Tising ba? Balita ko ay itinakbo raw ito sa hospital kagabi. Bakit daw? Ang sabi nila ay na high blood daw. Ewan ko lang kung ano ang totoo. Masyado kasing masipag si kumare. Kung pupwede ay ayaw nitong magpahinga. Dahil sa balitang iyon ay biglang tumamlay ang lahat. Ngunit kahit ganun ay tuloy pa rin ang laban sa buhay. Sa tulad nilang mahihirap na isang kayod isang tuka, bibihira na lang sa kanila ang magpahinga. Hindi sa ayaw nila, wala lang silang pagpipilian. Sayang ang oras. Kailangang kumayod para may makain, leon ang paniniwala ng nakakarami pero hindi sang-ayon si Jillian doon. Kailangan din ng katawan at isip ng pahinga upang may lakas na lumaban. Lagi niya iyong sinasabi sa kanyang ina pero para itong bata na walang pinapakinggan. Tagaktak ang pawis sa buong katawan ni Jillian. Kinuha niya ang pamaypay at pinapayan ang sarili, sobrang init ng panahon ngayon. Jillian. Binalingan niya ang ina niya na nakaupo sa bangko. May hawak itong tubig at sapo-sapo ang dibdib. Kinabahan siya at mabilis niya itong dinaluhan. Ma, okay lang kayo? May masakit po ba? Nag-aalala niyang tanong. Inilagay niya sa number 2 ang maliit na electric fan na nakatutok dito. Nahihirapan akong huminga.
Ano? Bigla siyang namutla. Nataranta na siya at hindi na alam kung ano ang gagawin. Itinodo na niya sa maximum level ang electric fan at hinilot ang dibdib ng ina. Ma, naririnig niyo ba ako? Nang wala siyang nakuha na sagot ay sumigaw na siya upang humingi ng tulong. Bakit? Anong nangyayari sa mama mo? Hindi raw po siya makahinga, lumuluha ang mga mata na sagot niya. Dali, bilisan niyo. Tumawag kayo ng tricycle. Nagkagulo na ang lahat dahil sa nangyari. Ang iba ay iniwan na rin ang kanilang mga pwesto upang tumulong na kargahin si Carmela papunta sa nag-aabang na sasakyan. Umiyak naman si Jillian sa matinding takot. Hindi niya kakayanin kapag may mangyaring masama sa mama niya. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay natagpuan ni Jillian ang kanyang sarili sa hospital. Aligaga ang mga staff at nurses dahil nagkataon din na may nangyaring banggaan ng dalawang bus at madami ang mga sugatan na kailangang asikasuhin. Tumutulo ang mga luha niya habang naghihintay sa labas ng emergency room. Ganon ba kalala ang lagay ng kanyang ina upang dalhin ito sa kwartong iyon? Kanina pa niya natawagan ang Kuya Ruben niya ngunit wala pa rin ito. Natatakot siya ng sobra at kailangan niya ng makakaramay ngayon. Kuya Ruben, sinalubong niya ang kapatid nang makita itong humahanggos papalapit. Anong nangyari kay mama? Kamusta siya? Sunod-sunod nitong tanong. Rinig pa niya ang malalalim na paghinga nito. Hindi ko pa alam kung ano ang lagay ni mama. Wala pang lumalabas na doktor simula kanina. Umupo ang Kuya Ruben niya sa waiting chair at sinapo ang ulo. Tangina, bakit ngayon pa ito nangyari? Kausap nito sa sarili. Ano ba kasi ang ginagawa mo, Jillian? Kasama ka ni mama. Dapat ay binabantayan mo siya, umawang ang labi niya dahil sa narinig. Bakit mo ako sinisisi, kuya? Binabantayan ko naman si mama. Hindi ko naman alam na mangyayari ito. Hindi ko ito ginusto. Mura ang narinig niyang sagot pagkatapos noon ay hindi na sila nagkibuan pang magkapatid. Nanghihina si Jillian na napasandal sa pader. Nagbabadya na namang tumulo ang mga luha niya. Umurong nga lang iyon nang bumukas ang pintuan ng emergency room. Kano-ano niyo ang pasyente sa loob? Umpisa nito. Seryoso ang mukha at boses nito habang nakatingin sa kanila. Mga anak niya po kami, Doc. Kamusta po si Mama? Dediretsuhin ko na kayo. Huminga ito ng malalim. Kritikal ang kalagayan ng inyong ina. Sa ngayon, ang nakikita lang namin na solusyon ay heart transplant. Heart transplant. Tumango ito. Sobrang hina ng puso niya. Base sa kalkulasyon ko ay matagal na niya itong iniinda. At kung hindi ito maaagapan, I'm sorry to say but prepare for the worst. I'll give you the full details in my office. Sumunod na lang kayo doon kapag kumalma na kayo. For now ay ililipat na muna si Mrs. Gonzalez sa monitoring room. Excuse me, Bernicus, sara ang labi ni Jillian. Para siyang nabingi sa narinig. Klaro ang mga salitang binitawan ng doktor pero ang iharap na ay proseso iyon ng utak niya. Napasalampak naman ang Kuya Ruben niya sa sahig at doon humagulgol. Bakit nangyayari ito? Bakit? Nagbara ang lalamunan ni Jillian. Samat-saring katanungan ang naglipana sa isip niya. Heart transplant. Hindi ganon kadali ang makahanap ng donor. At kung meron man ay tiyak na milyon-milyon ang bayad nun. Sa dami ng mga nakapila, may tayan sa ba kaya sila? Saan sila kukuha ng malaking halaga? Tuluyan na siyang napaiyak sa laki ng problemang kinakaharap nila. Mama, yuzel niya habang tahimik sila ng Kuya Ruben niyang umiiyak. Mula sa labas ay nakatitig si Jillian sa ina niya na nakarete sa kama. Inilipat na ito sa kwarto. Madaming apparatus ang nakakabit sa katawan nito at hindi pa sila pwedeng pumasok sa ngayon. Kusang naglandas ang mga luha niya sa kanyang pisngi. Parang tinutusok ng ilang libong karayom ang puso niya sa nakikitang kalagayan ng kanyang ina. Miss Gonzalez. Pinunasan ni Jillian ang kanyang luha at hinarap ang doktor na nakausap nila kanina. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang kapatid mo? Matamlay siyang ngumiti. Lumabas po, Doc. Kanina pa lumabas ang Kuya Ruben niya. Hindi na niya tinanong kung saan ito pupunta. Tiyak na maglalabas iyon ng hinanakit at sama ng loob. Come. I need to discuss some important things to you. Sumunod si Jillian sa opisina ng doktor. Pagkaupo niya ay agad itong nagsalita. First, we need to talk about the hospital bills. Sa mga gamot pa lang ay malaki na ang babayaran nyo.
Anong trabaho mo, Miss Gonzales? Nahihiyang nagbaba ng ulo si Jillian. Wala po, Doc. Hindi ko po natapos ang college kaya tinutulungan ko na lang si Mama sa paglalako sa palengke. And your brother? Sa construction po siya. Marahan itong tumango at tinapik-tapik sa lamesa ang hawak nitong ballpen. I see. Maybe I can help with the hospital bills. Gulat na nagangat ng tingin si Jillian sa kaharap na lalaki. Ano po? I will help you with the hospital bills. Pag-uulit nito sa kanananan siya nang umiti. Doon lang napansin ni Jillian kung gaano kagwapo ang doktor na kaharap. Hindi niya napagtuunan ng pansin kanina ang sura nito dahil sa dami ng iniisip. Bata pa ito at kung hindi siya nagkakarnali ay hindi nagkakalayo ang mga edad nila. Bakit? Bakit niyo po kami tutulugan? Nalilito niyang tanong dito, nagtataka talaga siya. Sa panahon ngayon ay wala ng tao pang ganito unless kung tuldok. Ano pong kapalit? Napalunok siya. Umiling ito at muling nagseryoso. I'm lending my hands without asking anything in return. I just want to help. That's all. But it's still up to you if you want to accept it. Nagkatitigan silang dalawa. Sinusubukan ni Jillian na basahin kung ano ang tumatakbo sa isip nito ngunit sa huli ay nabigo siya. And like what I've said before, your mother's case is urgent. Kailangan natin na makalhanap ng donor sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang balikat ni Jillian at muling nag-ulap ang mga mata. Sa tingin ko ay impossible na makahanap tayo ng donor. Nagpapasalamat siya na tutulong ito sa mga gastos sa hospital pero para saan pa iyon kung wala silang makitang donor? Don't worry, we will find a donor, eventually. Parang nabuhayan ang loob ni Jillian dahil sa narinig. Saan, Doc? Nag-igting ang panga nito. Sa black market. Black market. Pag-uulit ni Jillian. Tumango ito, leon lang ang nakikita kong paraan upang makahanap ng agarang donor. Hindi agad nakakibo si Jillian. Black market, lugar kung saan talamak ang mga illegal na bentahan. Droga, mga baril, smuggled items. Lahat-lahat na mga walang permiso galing sa gobyerno ay nandoon na. Kaya ba niyang isangkat ang sarili sa ganong klaseng mundo? Kumuyam ang mga kamao niya at muling hinarap ang lalaki na mataman na nakatingin sa kanya. May auction ba? Kailan ako pupunta? Puno ng determinasyon na tanong niya. Hindi dapat siya mag-alinlangan sa mga bagay na ganito. Buhay ng ina niya nang nakataya dito. Hindi na importante ang mag-alangan at magduda. Akala niya kanina ay wala ng pag-asa pero nandito ang doktor na ito na handang tumulong sa kanila. You don't need to go by yourself. Ako na ang bahala sa lahat. It's dangerous for Ibo who don't know anything about illegal business to go there. I'll use my connections. I'll just update you in case na makahanap na ako ng donor. Here, I need your phone number, anito at inilahad sa kanya ang mamahalin na cellphone. Gulo-gulo ang isip ni Jillian habang inilalagay ang numero doon. Tutulong na nga ito sa mga bayarin sa hospital, ito pa ang maghahanap ng donor. Napaka-imposible talaga. Why are you looking me like that? He chuckled. Nagtataka lang talaga ako kung bakit mo ako tinutulungan, pagtatapat niya. Bahagya itong nag-iwas ng tingin. Just accept my help, Miss Gonzales. That's all you need to do. Wala ba talaga itong kapalit, Doc? Nagdududa talaga siya. Walang ganitong kabait na tao dito sa mundong itbabaw. Umiling ito sa katumayo. Wala. And just call me Lance. Tinanggap niya ang nakalahad nitong kamay. Jillian. Pagkalabas ni Jillian sa opisina ni Lance ay nahahapon na muling umupo ang binata sa swivel chair nito. You've got to be kidding me? Saad ni Lance sa sarili sa kamay tinawagan, Sup bro? Anang kabilang linya, Hey, I need you to check Lima Group if they will arrange an auction this week. Need the details ASAP. Lima Group. Akala ko ba ay ayaw mo nang masangkot sa mga illegal na gawain? Napapikit siya ng mariin saka tumitig sa kisame. Ayaw na niya talaga. Matagal na niyang binitawan ang mga ganong gawain. Natuto na siya ngunit kailangan niya ng puso para sa operasyon ni Mrs. Gonzales. Kung ibang pasyente lang ito ay nun kanya itong gagawin. Just this once, Morgan. For the last time. Matagal bago nagsalita ang kanyang kaibigan. Fine. What part of human body do you want this time? A heart. I need a healthy heart.
Parang latang gulay nang makauwi si Jillian sa kanilang bahay, pagod na pagod siya. Pakiramdam niya ay nasaid ang lahat ng lakas niya. Bakit ngayon ka lang umuwi? Hinarangan siya ni Mara sa pintuan. Nakasuot ito ng mini short at spaghetti top. Ngumunguya pa ng bubble gum. Nasaan anig nanay mo? Hindi ko makontak si Ruben ah. Alam mo ba kung nasaan siya? Sunod-sunod nitong tanong. Nakataas pa ang kilay nito. Hindi ko alam, tangi niyang sagot at nilagpasan ito. Hindi na niya sinabi dito ang nangyari. Wala rin naman itong pakialam. Magsasayang lang siya ng laway. Abat, tingnan mo ang ugali mo. Dumiretso ka na sa kusina at magsaing. Kanina pa ako nagugutom. Inis niya itong binalingan. Ako ang paglulutuin mo ng kakainin mo. Saan ka kumuha ng swerte mo? Bilib din siya talaga sa babang tae. Hinintay pa talaga siya upang magluto. E di huwag na lang itong kumain kung ganun. Ginawa pa talaga siyang katulong. Pagod siya, mabigat ang kanyang dibdib at madami siyang problemang kinakaharap, tapos ito pa ang uuwian niya. Pati ang bahay nila na dapat ay pahingaan ay naging impyerno na. Hoy! Dinuro pa siya ng walang hiya. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Baka gusto mong isumbong kita kay Ruben. E di magsumbong ka. Layan lang naman ang alam mong gawin. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Pinaningkitan pa niya ito ng mga mata. Ano ba kasi ang dapat niyang gawin upang patalsikan ang babaeng ito sa bahay nila? Bakit hindi na lang kasi ito umalis nang matahimik na ang buhay niya? Tandang pananong. Tinalikuran na niya si Mara bago pa kung ano ang magawa niya dito. Ang hindi niya inaasahan ay ang biglang pagsabunot nito sa kanya. Impakta ka. Wala kang respeto sa mga nakakatanda sa iyo. Alam mo bang noon pa ako nang gigigil sa iyo ha? Mariin na kinagat ni Jillian ang kanyang labi. Masakit ang pagkakasabunot sa kanya ni Mara pero hindi siya magpapatalo. Marahas niyang hila ang nakalugay na mahaba nitong buhok at walang pakundangan na hinayla. Hindi siya tumigil hanggang sa hindi niya naririnig ang pagsigaw nito. Kung noon pa ito nang gigigil ay ganun din siya. Aray! Tili nito pero hindi niya ito tinigilan. Nang maramdaman niya ang pagluwag nito sa hawak sa kanyang buhok ay ang tagiliran naman nito ang sunod niyang pinagsisipa. Hayop kang babae ka. Hayop ka. Galit na sigaw ni Mara. Ikaw ang hayop sa ating dalawa. Ay hindi, palamunin ka pala. Sagot naman niya. Kung saan-saan na sila napapadpad na dalawa sa sabunutan nila. Dahil walang gustong bumitaw sa bawat isa. Gamit ang isang kamay ay humagilap si Mara ng gamit na ipinupok iyon sa kanya. Napabitaw si Jillian nang makaramdam siya ng kaunting pagkahilo. Ramdam din niya ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang noo. Ha! Parehas kayo ng nanay mong walang kwenta. Bakit hindi na lang kayo umalis ng masulo na namin ni Ruben ang bahay na ito? Lalong tumindi ang galit niya kaya binigyan niya ito ng malakas na sipa sa mukha. Ungol nito nang bumagsak ito sa sahig. Hindi na niya ito binigyan pa ng pagkakataon na makabangon. Umupo siya sa ibabaw nito at sunod-sunod na nagpakawala ng suntok. Galit na galit siya. Wala itong karapatan na sabihan ng ganon ang mama niya. Hindi alam ng babaeng ito ang hirap at sakripisyo ng kanilang ina para sa kanila. Hindi niya hahayaan ng kahit sino man na pagsalitaan ito ng masasama. Bigla namang nawala ang pagkalasing na nararamdaman ni Ruben dahil sa eksenang naabutan nito sa kanilang bahay. Jillian. Parang kulog na dumagundong ang boses niya. Agad niyang inawat ang kapatid at nang makita ang itsura ni Mara ay biglang nagdilim ang paningin niya. Kuya, hindi ako ang nauna, malutong na sampal ang damapo sa pisngi ni Jillian. Para siyang nabingi sa lakas nun. Sinapo niya ang pisngi at hindi makapaniwala na tumingin sa kapatid. Nababaliw ka na ba? Tingnan mo ang ginawa mo sa ate Mara mo. Papatayin mo ba siya? Sigaw nito habang akay-akay si Mara na halos mawalan ng malay. Pero hindi ako ang nauna. Ininsulto pa niya hindi na mahalaga pa kung sino ang nauna. Ikaw ang mas nakababata. Sana ay hindi mo na siya pinatulan pa. Wala sa sariling napatawa si Jillian. Hahayaan lang niya na saktan siya ng babaeng ito. Sino bang matinong tao ang hindi lalaban kapag inaapi na? Martyr lang ang ganun. Humingi ka ng tawad sa ate Mara mo. No, kahit kailan ay hindi niya iyon gagawin. Tinalikuran na niya ang Kuya Ruben niya at nagmarcha papasok sa kanyang kwarto. Jillian. Binalibag niya ang pintuan at sumandal doon.
Nang maalala ulit kung nasaan ang kanyang ina ay hindi na niya pa napigilan ang kanyang mga luha. Hindi siya sanay na wala ito sa kanilang bahay, iba pa rin talaga kapag nandito ang presensya nito. Hinayaan ni Jillian na lunurin niya ang sarili sa luha. Ngayon lang ito, bukas ay babangon ulit siya at lalaban. Ano ba ang tinapos mo, Miss Gonzales? Tanong ng masungit na ginang nakaharap niya. Naghahanap siya ng trabaho at kasalukuyan nga siya ngayon na ini-interview. Wala po hindi ko po natapos ang kursong kinukuha ko, ay hindi pwede kung ganun. Ang hinahanap namin ay college graduate. At wala ka pang experience sa pagiging cashier. Baka hindi mo pa alam ang magkwenta. Paensya na pero hindi ka pwede dito. Sa iba ka na lang maghanap ng trabaho. Ito na ang ikatlong interview niya ngayong araw at lahat ng mga iyon ay walang magandang kinalabasan. Kung hindi college graduate ay yung may experience ang hinahanap ng mga ito. Kaya hindi lumalago ang Pilipinas dahil sa mga ganitong klase ng employer. Paano magkakaroon ng experience ang isang tao kung hindi naman nila ito bibigyan ng pagkakataon para makapagtrabaho? Ang taas-taas ng mga standard pero below minimum wage naman ang karamihan. Buong araw na naghanap si Jillian ng mapapasukan pero ni isa ay walang nagka-interes na kunin siya. Isang tingin lang sa resume niyang walang kalaman laman ay umiling agad ang mga ito at nagtatawag ng ibang mga aplikante. Bago siya umuwi ay dumaan muna siya sa hospital upang bisitahin ang kanyang ina. Gusto rin sana niyang kausapin si Lance pero hindi niya naabutan doon ang doktor. Pagkatapos sa hospital ay nilakad na lang niya ang daan pauwi kahit malayo. Kailangan niyang tipirin ang natitirang pera hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Sinabi man ni Lance na tutulong ito sa mga bayarin, hindi nun ibig sabihin na wala na siyang gagawin. Kailangan niya ng pera kung sakali man na makahanap ito ng donor. Pag-uwi niya ay si Mara lang ang naabutan niya. Wala ang Kuya Ruben niya. Hindi na sila masyadong nag-uusap pa matapos ang away na iyon. Ngunit ayon sa mga napagtanungan niyang mga nurse kanina ay dumadaan daw doon ang kapatid niya. Anong tinitingin-tingin mo riyan ha? Gusto mo ulit masabunutan? Sikmat ni Mara. Linagpasan niya lang ito at hindi nakinibo pa. Baka hindi ulit siya makapagtimpi at mabangasan muli ang mukha nito. Mabilisan na nagbiihi si Jillian at pumunta sa kanto kung saan madalas na term ambay si Barbie. Nakita nga niya doon ang kaibigan at katulad ng dati ay bihis na bihis ito. Agad niya itong nilapitan. Oh my! Anong nangyari sa noo mo? Ba't may band-aid? Hinawakan niya ang noo. Masakit pa rin yun dahil medyo bumukol. Nag-away kami ni Mara kahapon. Malakas itong humalaklak. Natalo ka. Hindi no. Ingos niya. Kamusta nga pala ang mama mo? Anito maya-maya. Antong hininga siya. Ganun pa rin, kaibigan. Bakit kasi lisa lang ang puso, no? Sana ay dalawa na lang katulad ng kidney. Kung nagkat-ayan ay pwede sanang magmahal ng dalawang lalaki, tawa ni Barbie upang pagaanan ang loob ng napangiti naman si Jillian kahit papaano. Sana nga, dumaan ang katahimikan sa pagitan nila nang maalala ang sadya niya dito. Oo nga pala, Barbs. Pwede ba akong sumama sa club na pinagtatrabahuan mo? Oo naman. Open ang lahat doon upang magsaya. Nasa tamang edad ka naman na upang gumimik, hajijek nito. Umiling siya. Hindi ako sasama upang gumimik, gusto ko ring magtrabaho doon. Naibugan nito ang iniinom na soft drinks. Seryoso ka? Tumango siya. Ito lang ang naiisip niyang paraan upang kumita ng madliang pera. Ito ba ang sinasabi mo na kaibigan mo, Barbie? Abay maganda nga. Anong pangalan mo? Jillian po, sagot niya at tipid na ngumiti kay Madam Lucille. Lumangkis sa kanya si Barbie. Oh diba, Momshi, sabi ko na sa iyo na maganda siya. Tumango tango si Madam Lucille. Halika, upo ka. Madaming trabaho dito sa club. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo bang i-table kanila at makipaglandian sa mga customers? 0D kaya ay dancer. 0O, dancer. Maganda ang hubog ng katawan mo. Gusto mo bang sumayaw? Gumiling-hiling sa gitna ng stage at hahagisan ng lilibuhing pera. Ito ang suotin mo oh. Bagay ito na ilang nainawat ni Jillian si Madam Lucille. Bahagya rin siyang napangiwi dahil sa agresibo nitong pananalita. Waiter lang po, madam. Waiter po ang gusto kong pasukan, pagtatama niya dito. Biglang nawala ang malawak na pagkakangiti nito dahil sa sinabi niya. Waiter, o eto ang suotin mo,
anito saka basta na lang inihagi sa kanya ang isang piraso ng damit. Ayusin mo yang trabaho mo ha. Ayaw ko ng maarte dito. Kapag hinawakan ka at tsansangan ay landiin mo pabalik. Huwag na huwag kang gagawa ng gulo. Naiintindihan mo ba? Opo, Madam Lucille. Napabuntong hininga siya nang umalis na ang matanda sa kanilang harapan. Napahadjijek naman si Barbie sa kanyang tabi. Ganon talaga si Madam. Masasanay ka rin. Nadismaya lang siguro dahil waiter lang ang gusto mong kunin na trabaho. Magpalat ka na. Maya-maya lang ay magsisidatingan na ang mga party-goers. Kanina pa nasa loob ng CRSI Jillian at pilit na hinihila ang lelayan ng maxing dress na suot niya. Ano bang klaseng damit ito? Sobra pang hapit sa katawan niya. Para siyang binalot na suman. Kaunting yuko lang niya ay makikita na ang puwet at luluwa na ang dibdib niya. Nakarinig siya ng katok sa pintuan. Beshe, hindi ka pa ba tapos na magpalit? Madami ng customers. Kailangan na nating pumunta sa ating mga trabaho. Nagpakawala ng marahas na hininga si Jillian at tinigilan na ang kahihila sa damit. Baka masira pa ito. Isang tingin pa ang ginawa niya sa salamin bago nagpas siyang lumabas. Ngumisi si Barbie nang makita siya. Ang sexy mo talaga. How to be you po. Natatawa niya itong binatukan. Sira ka talaga. Layong mga binilin ko sa iyo kanina ha. Huwag kang masyadong magtagal sa mga tables. Kapag naibigay mo na ang mga order nila ay umalis ka agad. Huwag na huwag kang mananapak, okay. Gaya ng sinabi ni Madam Lucille ay sabayan mo na lang. Nasa club tayo kaya normal na lang ang mga ganon, paalala ni Barbie na siyang tinanguan niya. Paglabas nila sa comfort room ay halos mahilo si Jillian sa mga umikot na makukulay na mga ilaw. Madami ng mga tao at humalo na rin ang usok at halimuyak ng alak sa hangin na nilalanghap nila. Namawis ang mga kamay ni Jillian habang pinagmamasdaan ang mga tao na nagkakasiyahan. The night is still young yet the atmosphere is already wild. And the air, it was screaming alcohol and so much sex. Muling nagbalik ang mga paulit-ulit na pangaral ng kanyang ina sa kanya. She felt guilty pero buo na ang desisyon niya. Kailangan niyang kumita ng pera. Hindi na niya inaasahan pa ang Kuya Ruben niya. Lagi na lang itong uminom ng alak, umaga man o gabi. Sa tingin ba nito ay makakatulong ang ginagawa nito sa sitwasyon nila? Umiling si Jillian at nagsimula ng kumuha ng mga orders. Malaki at malawak ang club. Tanaw din mula sa ibaba ang second floor kung nasaan ang mga VIP seats. Hey, ngayon lang kita nakita dito ah. Bago ka ba miss? Matamis siyang ngumiti sa lalaking kumausap sa kanya. Pumipili pa kasi ng order mga kasamahan nito kaya nakatayo lang siya at hinihintay ang mga ito. Tawa. Yes, sir. Kakaumpisa ko lang ngayon. Medyo kinakabahan pa nga ako aniya at pumik nang nakita ni Jillian kung paano siya hageran ng tingin ng lalaki. Napapakagatlabi pa ito. What's your name? Just call me Jill, sagot niya at kinindatan pa ito. Diyos mio, ano ba itong mga pinaggagawa niya? Nababaliw na ba siya? Tandang pananong. Ngunit kailangan niya ng pera kaya sige lang sa landi. Hinaplos pa niya ang braso ng binata. Sana ay magbigay ito ng malaking tip mamaya. Akmang alis na siya nang tumayo ang lalaki at hinapit siya sa bewang. Nag-init ang ulo ni Jillian ngunit agad din yung naglaho nang may isinuksok itong ilang lilibuhin na pera sa may cleavage niya. Give me your number, Jill. Taga saan ka? Pilit siyang ngumiti dito at basta na lang nagbigay ng peking address. Hindi siya baliw upang sabihin kung saan siya nakatira. And your number. Anito at bahagya pang pinisil ang bewang niya. Ibinigay ni Jillian ang isa niyang numero. Business number niya iyon noong nag-alako pa siya ng mga ukay-ukay. Damat, you're so frivitsking beautiful. Pwede ba kitang iuwi ngayon? Let her go, Kenneth. Nagugutom na kami singit ng mga barkada nito. Inis na binalingan nito ang mga kasama. This is not a restaurant. Sana ay kumain kayo sa mga bahay niyo bago kayo nagpunta dito. Humakbang siya paatras upang makawala dito. Akin na ba ito? Aniya na ang tinutukoy ay ang perang ibinigay nito. Yeah, that's all yours, baby. Pwede ko pa iyang dagdagan kapag sumama ka sa akin ngayong gabi. Magkano ka ba? Name your price, Jill. Parang hinalukay ang sikmura niya sa sinabi nito. Sumama na ang pakiramdam niya at pilit itong nginitian. Kukunin ko lang sandali ang order nyo.
Mahigpit niyang hinawakan ang papel na nasa kanyang kamay habang naglalakad palayo. Heto na, nagsisimula na ang mga ito na presyuhan ang buong pagkatao niya. Magkano raw siya? Ha? Paano kapag sabihin niyang 10 bilyon? May maibibigay ba ito sa kanya? Dumaan muna si Jillian sa CR upang kalmayan ang sarili niya. Pero lalo lang na umasim ang mukha niya nang may marinig siyang mga ungol galing sa pinakadulong cubicle. Nang maalala niya ang hawak na pera ay binilang niya iyon. 6,000. Sobrang laki para lang sa number niya at kaunting hawak sa bewang. Sisikmurahin niya ang trabaho na ito. Kailangan niyang kumita ng 20,000 sa gabing ito. Jillian, pinapatawag ka ni Madam Lucille. Bungad sa kanya ni Barbie pagkalabas niya ng comfort room. Bakit daw? Punta ka raw sa second floor. May gusto raw na kumausap sa iyo. Tumingin si Jillian sa taas at sa tulong ng mga sumasayaw at makukulay na mga ilaw ay nakita nga niya doon si Madam Lucille na kumakaway sa kanya. Hindi ba ay bawal tayo doon? Bilang niya kay Barbie. Dahil VIP area doon ay pinipili lang ang mga pumupunta doon. Tinatawag ka nga kaya pwede. Sige na, baka may kumersenade sa iyo doon sa taas. Pinagtulakan pa siya ng kaibigan. Pero, bakit kinakabahan siya na pumunta doon sa taas? Parang may nag-aabang na panganib doon. Makinig ka beshi. Mga bigatin na mga tao ang nandoon. Mga business tycoons, politicians, mafia. Tandang padamdam panipik. Bulalas niya. Oo, pero mababait naman sila. Nang makita ni Barbie ang malaking pag-aalinlangan sa mukha ng kaibigan ay ipinagpatuloy niya ang pangungumbinsi dito. Hindi niya gustong ipahamak ang kaibigan. Ayaw lang niya na palampasin ang malaking pagkakataon na ito. Miminsan lang na may mga VIP customers ang magkagusto sa mga babae dito sa club. Hindi pumapatol ang mga ito sa mga babae katulad nila. Ang gusto ng mga ito ay mga high class, mga modelo, artista at mga celebrity. Pumupunta lang ang mga ito upang uminom at mag-relax, dausan ng mga business meetings na syempre ay mga illegal. May kabatch nga siya noon na natipuhan ng isa sa mga ito. Balita niya ay milyonarya na ito ngayon. Kung kailangan ni Jillian ng malaking halaga then ito na ang solusyon doon. Matapos ang ilang pangungimbinsi sa kanya ni Barbie ay natagpuan ni Jillian ang kanyang sarili na pumapanhik na sa itaas. Mas madilim at mas malamig dito sa second floor. Doble rin ang lawak nito kaysa sa ibaba. Itim ang kulay ng lahat ng mga gamit dito na hinaluhan ng ilang kulay pula. Sa isang maliit na stage ay may isang nakamaskarang babae doon na malumanay na sumasayaw. Nakasuot ito ng body stockang na skin tone. Pero hindi naman. Hinayla ni Jillian ang lelayan ng damit ng bumaling sa kanya ang tingin ng mga taong nandoon. May mga babae rin na sa tingin niya ay mga girlfriends o dates ng mga nandito. Wala siyang makitang mga taga-club bukod sa dalawang lalaki na waiter na naka-standby lang sa gilid. Wow! Bakit ba siya kinakabahan? Jillian, halika dito. Kaway sa kanya ni Madam Lucille. Lumapit siya dito at ipinakilala sa lalaking kausap nito. Mr. Zimmerman, ito nga pala si Jillian. Ikaw na po ang bahala sa kanya. Agad na exit si Madam Lucille na siyang ikinalaki ng mga mata ni Jillian. Ni hindi man lang nito sinabi kung ano ang gagawin niya dito. Napatalon siya sa gulat nang hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Bahagya siyang napa-atras na siyang ikinatawa nito. I'm sorry if I startled you, Jillian. Have a seat. Anito at inilahad sa kanya ang sofa na nasa malapit. Sunod na yumap o ang lalaki sa harap niya. Mga nasa 50s na siguro ang edad nito pero matikas pa rin ang itsura at pangangatawan nito. Sa damit, pananalita at kalkulado nitong kilos, natitiyak niyang isa itong respetadong tao. Hindi ito tulad ng mga dirty old man na napapanood niya sa mga pelikula. Are you nervous? Tanong nito habang nagsasalin ng wine. Hindi po, sir, iling niya. Bahagya itong tumawa at ibinigay sa kanya ang baso. Don't be. Hindi ako katulad ng iniisip mo. I'm just here to unwind. No dirty business. I'm not into those kind of things. And if you're asking why I invited you to drink with me, just think that I help you get out of your job tonight. You seem lost and confused. First time mo bang magtrabaho dito? Tumango siya. Opo, sir. Nakita pala nito ang lahat ng mga nangyari kanina. LC.
Hindi ko natatanungin kung bakit ka pumasok sa ganitong trabaho. I know it's too personal. Hindi mapigilan ni Jillian ang humanga sa lalaking kaharap. Wala siyang maramdaman na pagkailang dito. Wala ring halong kabastusan ang mga salita at galaw nito. Mukhang kailangan nga lang nito ng makakausap. Sa sobrang aliw na kausap si Mr. Zimmerman ay hindi na namamali ni Jillian na napaparami na siya ng inom ng alak. Ang sarap nitong kausap at tawa lang sila ng tawa. I think I need to go to the restroom, pag-e-English niya dahil medyo lasing na siya. Oh, just go to that hallway. Doon sa pinakadulo ang CR, anito. Sinunod niya ang ibinigay nitong direksyon hanggang sa tumapat siya sa isang pinto. Suminok siya. Ito na ba iyon? Medyo nahihilo na kasi siya eh. Biglang bumukas ang pintuan at mula sa loob ay may humila sa car iya papasok. I've been waiting you 4 years, woman. I'm not gonna pay you if your service tonight isn't worth the wait. Ha! May lalaki sa loob ng CR.